Magandang buhay, mga kasimbahay. Panibagong araw na naman upang tayo ay magnilay. Samahan ninyo ako, ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili na mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinhagang ito, "Kapag inanyayahan ka ninuman sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo. At lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayoy, mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag inanyayahan ka, doon ka umupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit nang nag-anyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, kaibigan, dini ka sa kabesera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Isang malaking hamon ang magpakumbaba. Madaling tingnan ang sarili na mas mataas sa iba ayon sa ating yaman o sa mga nakamit sa buhay. Kapag mataas ang ating tingin sa sarili, madalas inaakala natin na mas mahalaga tayo kaysa sa iba. Dito natin simulang nalilimutan na pantay-pantay tayo sa mata ng Diyos. Nakakalimutan natin na ang Diyos ang pinagmulan ng ating mga kakayahan, talino at kabutihan. Kapag nakalimutan na ang Diyos, inaakala rin natin na dahil sa sariling pagsisikap ang mga tagumpay na ating nakamit. Nakakalungkot dahil alam natin na kapag nakalimutan at nawala ang Diyos sa buhay, ang kasunod nito ay pagbagsak. Kaya ang paanyaya ng Ebanghelyo na magpakumbaba ay nagsisimula sa kakayahan nating alalahanin ang mga kabutiang loob ng Diyos sa atin. Pag-alala na hindi natin kaya kung wala ang Diyos sa ating mga buhay. Pag-alala na tayo ay nagtatagumpay sa buhay dahil sa mga kakayahan na ibinigay sa atin ng Diyos na ating pinalalago. Pag-alala ng pagmamahal ng Diyos na nagliligtas sa kabila ng ating mga kahinaan at pagkakasala. Ang pusong nakakaalala at umaasa sa kapangyarihan, kabutihan at pagmamahal ng Diyos ay pusong marunong magpasalamat at marunong magbigay sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Ang puso na ito ay gumagawa ng mga tulay upang maparamdam
at magpaalala ng kabutihan ng Diyos sa mga nakakalimot dito. Pagsasagawa. Alalahanin ang lahat ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay at magpasalamat sa mga ito.